Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa maikling oras na ito, ang magiging paksa natin sa khutbah na ito ay tungkol sa al-a'malu salihatul lati tanfa'ul muslima fi qabrihi. Tungkol sa mga gawain na ito ay magbibigay ng pakinabang sa isang Muslim kapag siya ay nandoon na sa kanyang kubur o sa kanyang libingan. Ito yung pinakamagandang investment ng tao habang siya'y nabubuhay, sapagkat ito yung mga mabubuting gawain na hindi lang dito sa mundo ang kanyang pakinabang, kundi kahit na ang tao ay nandoon na sa kanyang libingan ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-ani niya sa gantimpala ng mga mabubuting gawain na ito. At dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na magkaroon sila ng investment ng ganitong mga mabubuting gawain mula dito sa mundo hanggang sa kubur, lalong-lalo na sa kabilang buhay, ay patuloy nilang aanihin ang gantimpala ng kanilang mga mabubuting gawain. Ito ay binubuo ng dalawang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na itong dalawang hadis na ito ay tumutukoy sa mga mabubuting gawain natin na kapag dumating na sa atin ang ating kamatayan, ay tuloy-tuloy ang pakikinabang natin sa mga gantimpala nito. Hindi na puputol ang mga gantimpala nito sa sino mang taong gagawin niya yung mga bagay na ito na makakapag-benefit sa kanya kahit na dumating na sa kanyang kamatayan. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, yu'tar rajulu fi qabri. May dumarating sa tao na pagpaparusa sa kanya kahit siya ay nasa kanyang libingan. Ibig sabihin, may pagsusulit, may pagpaparusa sa tao, kahit na nandoon siya sa kanyang libingan, ay unti-unti niyang nararamdaman ang mga katanungan at mga pagpaparusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayunawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na hindi sila naniniwala na may parusa at may pagtatanong sa libingan. Ilayunawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung paniniwala ng mga tao na hindi sila naniniwala na paglibing sa isang tao ay meron na siyang mga katanungan na dapat niyang sagutin at meron ng mga kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino man kanyang nanaisin. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ang tao ay nandoon na sa kanyang kubur o sa kanyang libingan, may mga pagpaparusa na darating sa kanya. At sabi ng Rasulullah, فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبْلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. At kapag dumating yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banda sa kanyang ulo, ibig sabihin doon manggagaling yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa may banda sa kanyang ulo ay ipagtatanggol siya ng kanyang pagbabasa ng Quran. Masya Allah. Ito yung sinasabi natin ng mga mabubuting gawain natin na dito sa mundo hanggang sa kubur ay pakikinabangan ng isang mananampalataya. Dahil kung sakali na ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magmumula sa kanyang ulo, bago pa man dumating sa kanyang ulo, ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sasalubungin ng kanyang pagbabasa ng Quran. Ipagtatanggol siya ng kanyang mga tilawatul Quran, ang kanyang pagdadalit o pagbabasa sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang una. Pangalawa, sabi niya, wa idza utiya min qibli yadayhi dafa'atus sadaqah. At kapag dumating naman sa banda sa kanyang mga kamay, ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala habang siya'y nandoon sa kanyang libingan, ay pangungunahan siya, ipagtatanggol siya ng lahat ng kanyang mga sadaqah, lahat ng kanyang mga kawang gawa na ibinigay na noong siya nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin mga kapatid, isa ito sa kahalagaan o kahigitan ng taong nasa kanyang kaugalian ng pagbibigay ng kawang gawa sa kapwa, sapagkat tiyak na kapag siya'y nandoon na sa kanyang libingan, dumating na sa kanyang kamatayan, ay pakikinabangan niya lahat ng kanyang mga kawang gawa na binigay niya sa kanyang kapwa. Sapagkat i-defense siya, magdi-defense sa kanya ang kanyang kawang gawa para sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Yun ang magtatanggol sa kanya ang lahat ng kanyang mga kawang gawa na binigay niya sa kanyang kapwa. Pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza utiya min qibli rijlaihi dafa'u masyuhu ilal masajid. At kapag dumating naman yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banda sa kanyang mga hita, sa kanyang paa, ay ipagtatanggol naman siya, i-defend naman siya ng kanyang mga hakbang patungo sa masjid. Masya Allah.
Isa ito sa kahigitan ng isang tao na pinapanatili niyang maglakad papunta sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala upang gawin niya, sambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat lahat ng kanyang maging hakbang papunta sa masjid, lagi mong iisipin mga kapatid, magdi-defend sa iyo yun. Kapag may darating sa iyo na parusa sa iyong libingan sa banda sa kanyang paa, yun ang magtatanggol sa kanya. Lahat ng hakbang niya patungo sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala upang sa'yo magsasala, maging tagapagtanggol niya ang mga hakbang na yun. At bukod doon ay ginagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang bawat hakbang ng tao patungo sa masjid ay ang katumbas niya ay isang hasanah, isang kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit naman niya, ito rin ay kabilang sa mga gawain na dapat na pinagsusumikapan natin dito sa mundo sapagkat pakikinabangan natin to sa kubur, sa libingan natin kung sakaling dumating ating kamatayan, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin." O di kaya sa isang riwaya, "Iza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Sabi ng Rasulullah, kapag dumating na ang kamatayan sa anak ni Adan, lahat ng kanyang mga gawain ay pinutol na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Putol na lahat ng kanyang gawain. Hindi na siya nakakapagsala, hindi na siya nakakapag-ayuno, hindi na siya nakakapag-fasting, nakakapagbigay ng sadaka, nakakapagbasa ng Quran, hindi na rin siya nakakagawa sa kanyang kaugalian na paggawa ng kasalanan, kasama. Hindi na siya nakakapandaraya sa kanyang kapwa sapagkat maski ang mabuti at masamang gawain ng anak ni Adan, kapag dumating na sa kanyang kamatayan, ito ay pinuputol na ni Allah subhanahu wa ta'ala. So balit sabi niya, illa min thalathin. Maliban lang sa tatlong gawain na ito ay hindi napuputol sa tao kahit na dumating na sa kanyang kamatayan, kahit na nandoon na siya sa kanyang kubur, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkamit niya sa gantimpala nito. Unang-una sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sadaqatin jariyah, ang kanyang kawanggawa. Lahat ng kanyang kawanggawa na naibigay niya at ito ay pinakinabangan ng mga tao, habang ito ay pinakikinabangan ng mga tao ay meron din siyang gantimpala habang siya'y nandoon sa kanyang libingan. May pagka-similar sila doon sa unang hadis na binanggit natin. Yung kawanggawa na ibibigay ng tao ay hanggat pinapakinabangan ng mga tao yung kawanggawa na yun, yung sadaqatin jariyah na ibinigay mo ay tuloy-tuloy sa kanya ang pagkamit niya sa gantimpala. Halimbawa, kapag ikaw ay tumulong sa mga taong naglalakbay sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakaroon ka ng reward kahit na ikaw ay nasa libingan. O di kaya kahit ikaw ay tumulong sa pagpapatayo ng madrasa sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong nagpapalaganap ng Islam, habang pinapakinabangan nila, habang sila nandoon sa estado ng pakikinabang nila doon sa sadaqatin jariyah na ipinagkaloob, ibinigay mo sa kanila, ay magkakaroon ka ng gantimpala. Hindi lang dito sa mundo, kahit na dumating sa iyo ang iyong kamatayan, kahit nandoon ka sa iyong kubur, ay makakamit mo pa rin ang gantimpala. Kapag nakapagtayo ka ng masjid, isa ka sa nag-imbento upang may tayo ang isang masjid, bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala, o di kay isang paaralan sa pananampalatayang Islam, habang may nagsasala doon, may nag-aaral doon, ay meron ka pa rin gantimpala. Mananatili sa iyo ang gantimpala mo dahil sa mga kawanggawa o sadaqatin jariyah na ipinagkaloob mo o ginawa mo sa iyong kapwa. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ilmin yuntafa'u bih, ang isang kaalaman na naituro mo sa iyong kapwa at ito ay kanilang pinakikinabangan. Masya Allah. Ito lang yung pinakamalaking pakinabang o sahod ng taong nangangaral sa pananampalatayang Islam. Bakit? Alam niya sa lahat ng mga kaalaman na naibabahagi niya o naituturo niya sa kanyang kapwa, kapag ito ay makapagbigay ng halaga sa kanila, lalong-lalo na ito ay makakatulong sa kanilang pananampalataya, ay meron siyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tao na nagturo sa iyo, at kapag ito ay itinuro niya sa ibang tao, hanggat sa pinakinabangan nila yung kaalaman na yun,
na naiwan mo sa kanila, kahit na dumating sa iyo ang iyong kamatayan, kahit na nandoon ka na sa iyong libingan, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkamit mo doon sa gantimpala ng kaalaman na naiwan mo nung ikaw ay nasa mundo. Kaya't piliin natin mga kapatid kung ano yung kaalaman na may tuturo natin sa kapwa natin. Bakit? Kasi ang masakit na mangyari, instead na ang may tuturo natin sa kapwa natin, yung kaalaman sa pananampalatayang Islam na makakapagbenepisyo sa kanilang iman, sa kanilang pananampalataya, ay ang may tuturo natin sa kanila ay isang kaligawan, isang kasamaan. Ay kapag ganun ang naituro ng tao, nagturo ka ng masama o kaligawan sa iyong kapwa, kahit na nandoon ka na sa libingan, ay pakikinabangan mo rin ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ikaw ay nagturo ng kasamaan sa iyong kapwa o nagbahagi ka ng kaligawan sa iyong kapwa. Kaya't panatilihin natin na ang ipapalaganap natin, ang ituturo natin sa kapwa natin ay ang makakabuti sa kanila, ang pananampalatayang Islam, sapagkat yun ay simbolo ng pagiging isang tunay na mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang pinakamainam na pananalita ng tao, ahsan. Wala nang pinakamainam na pananalita ng tao, liban na lang sa tao na siya ay nag-anyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nag-anyaya sa kagandahan ng Islam. Siya ay nag-anyaya, nagdadaawa upang kilalanin at sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, at gagawa siya ng mga kabutihan, mga bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung mga tao na yun, waqala innani minal muslimin, magsasabi yung mga tao na yun, katotohanan, kami ay mga tunay na mga Muslim, kami ay mga tunay na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang pangatlo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magbibigay ng pakinabang sa atin kahit na tayo ay nasa kubur, ay aw waladin salihin yad'ulah, ang isang mabuting anak na nagdudua sa kanyang magulang. Isa yun sa description ng isang mabuting anak na ipagdudua niya ang kanyang magulang sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang mabuting anak na pinagdudua niya ang kanyang magulang, kahit na nabubuhay pa ang kanyang magulang, o di kaya pumanaw na ang kanyang mga magulang, ay patuloy pa rin niya ipinagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran at habag sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ito sa investment natin mga kapatid, sa mga magulang na meron silang anak. Wag na wag niyong kalimutan na ang inyong mga anak ay maaring ito ay investment, maaring ito ay kayamanan ng isang magulang kapag naitaguyod niya ang karapatan ng kanyang anak sa kanya. Subalit maaring ito rin ay paraan ng pagpaparusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao kung hindi niya titiyakin ang gabay, ang kaligtasan ng kanyang anak tungo sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't dapat sa isang magulang, alalahanin mo, o aking magulang, na ang anak mo ay isang kayamanan ng magulang kapag ito ay ginabayan mo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naging mabuting anak, kapag siya'y naging mabuting anak, dahil sa pagtatarbiya, pagdidisiplina mo sa kanya sa pananampalatayang Islam, huwag kang mangamba kahit na dumating sa iyo ang iyong kamatayan. Sa tuwing magdudua ang iyong anak para sa iyong kapatawaran, ay darating sa iyo ang kabutihan kahit na ikaw ay nasa kubor. Sa tuwing gumagawa siya ng kabutihan, ay darating din sa iyo ang gantimpala nito. Sapagkat nakapag-iwan ka ng anak na isang mabuting anak na nagdudua sa kanyang magulang, sinasamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kung ang maiiwan mo na anak dito sa mundo ay gumagawa ng masama, dapat kang kabahan kapatid. Dapat kang mangamba sapagkat hindi mo alam kung kailan ka dadatnan ng kamatayan. Kung dinatnan ka ng kamatayan, sa sandaling yun na hindi mo na ituwid ang iyong anak, alalahanin mo kapatid na kahit ikaw ay nasa kubur, ay makakamit mo pa rin ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan na hindi mo itinaguyod sa pananampalatayang Islam ang karapatan ng iyong anak na sila ay magabayan sa pananampalatayang Islam, maituro sa kanila ang dapat nilang malaman sa pananampalatayang Islam, maging isang mabuting anak na magdudua sa kanyang mga magulang at pakikinabangan ng mga tao ang mabuting anak na yon. Lagi mo alalahanin kapatid, ang iyong anak ay isang yaman na pinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming nagnanais na magkaroon ng anak, subalit hindi sila pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't
samantalahin mo yung anak mo, kapatid, na yan ay maging kayamanan mo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay, na makapag-aral sila sa pananampalatayang Islam, sambahin nila ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun ang tunay na tagumpay ng isang magulang, na maging isang mabuting anak ang kanyang mga henerasyon, ang kanyang mga anak. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin nawa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.